Ito po yung update mga kaloys sa nangyayari kay, Mima, okey? Um, yung anggulo po na yung tinakal natin 'di ba, yung analysis natin, DDS ba ang gumawa kaagad, ang suspect natin o kampo ni Sarah or may iba pang mga anggulo? 'Di ba sinabi ko sa inyo mga kaloys na, possible na yung ex-boyfriend niya, okey? Kasi yung nakita natin sa post 'di ba na ayaw siyang tigilan. So, ang investigation ngayon parang papunta doon sa analysis natin, okey? At mayroong mga CCTV na nakuha pero yun ang inaantay natin ang, resulta. Eto lang nakakalungkot mga kaloys, eto alam ko na 'to noon pa, okey? Kasi 'di ba, nung 2022 kasama ako dun sa grupo ng Uniteam. So, makilala ko mga vloggers, 'di ba? Kilala ko rin ang boss nitong si, Mima. Okey, kilala ko rin si Mima, kilala niya ako, okey? Matagal ko ng alam, okey, kasi sa likod ng camera nag-uusap-usap yung vloggers na meron talaga siyang anak, okey? So, yun na nga, meron siyang 4-year-old na anak, itong, si Mima Alicia. Alam namin 'yan, okey? Pero siyempre, um, ayaw naming, kumbaga bahala na ang tadhana kung kailan malaman pero ayaw naming pangunahan. Pero alam namin, nirespeto namin yung nangyari sa kanya, 'di ba? So, at yun sa bata na rin. So, eto na nga, nilabas na nga ng news na mayroon siyang anak. Totoo po yun. Okay, 4 years old na po yung anak. So, mga DDS ay makikita mo pa rin dito mga kaloys na nagtatawanan pa rin sila. Okay, yun yung nakakalungkot na parang wala na ngayong tao, 'di ba? Um, Parang ano ba talaga, parang deserve ba talaga niya na gano'n, 'di ba? So, eto mga kaloys, naalala niyo 'di ba nung, nag-topic ako kay Mima at saka Maharlika. Si Mima kasi, ang boss talaga niya diyan, okey, si Mark Cervera at saka itong si Takero, okey? Um, si Takero kasi ang nagbibigay sa kanya ng content, okey? Para kumita. Kasi wala naman silang ibang trabaho mga kaloys. Kaya sabi ko nga sa inyo mga kaloys, lahat ng mga vloggers na nagbibigay ng opinion, alamin niyo muna kung anong background nila, ano ang purpose ng pagba-vlog nila, mayroon ba sila ibang work. Kasi nga kung ang full-time work nila tulad ni Maharlika, 'di ba, na-analyze natin dun sa kanyang LinkedIn, full-time vlogger siya. So wala talaga siyang ibang pagkakitaan. So ibig sabihin nun, the probability is very high na yung topic niya ay pwede niyang gawan lang para kumita. Yung walang basehan, 'di ba? Para lang kumita. Kaya gumawa ka ng issue, pag-ingay, parang gano'n. Pareho din dito sa kampo ni Mima, okey? Yun na nga, sinabi ni Takero dun sa latest vlog niya na ano sila ng topic, okey? Gagawa sila ng topic kasi nangangailangan 'to paggawa dun ng bahay. Ibig sabihin nun, ang purpose talaga ng pagvo-vlog nila, it's all about money, okey? Hanap buhay, okey? Tapos yun na nga, isa sa topic na nag-react ako noon, eh, kahit 'di ba, nagkaaway na kami ni Maharlika kasi nga na-realize ko na ano talaga yung mga puting ahas niya ay gawa-gawa lang niya, 'di ba? So umalis ako dun kasi hindi naman yun ang, reason kung bakit nag-vlog ako since 2014. Okey, nauna pa ako kina Sas, kina Thinking Pinoy, nauna pa ako diyan. So hindi yun purpose ng vlog, ang purpose ko kasi is parang, malaman natin yung katotohanan, 'di ba? Yun lang naman, eh. And yun na nga, isa sa tinapik ni Mima ay yung may skandalo daw si Maharlika. Na tiningnan natin yung video ay talagang hindi talaga, fake talaga. Kasi kilala ko si Maharlika, eh. 'Di ba yung feature ni Maharlika, nakita ko siya in person, 'di ba nagkasama kami doon sa LA, dito sa Calgary, 'di ba? So kilala ko talaga siya pero kahit kalaban ko siya, okey, si Maharlika, kahit siniraan niya ako, 'di ba, na nag-send siya ng screenshot kay Pebbles tapos sinabing patay gutom daw ako sa LA na parang that's fake news, okey? Traveler po ako, bakit magkaroon ako ng patay gutom? Porket nag-offer siya na libre ako, sasabihin niya patay gutom ako. Come on, ikaw nag-invite mang libre, tapos ako sabihin ngayon na patay gutom kasi hindi tayo nagkakatugma, 'di ba, ng mga topic.
right? Or paninindigan. So, kahit magkalaban na kami ni Marlica that time, silang grupo nila, yung mga BBM vloggers, kasi 'di ba si Marlica ang tindi talaga ng banat kay BBM kahit kung ano-ano lang pinagsasabi, 'di ba? Alam na natin na fake news, okay? Gumawa sila ng issue din kay Marlica na ano daw may skandalo do si Marlica. So nag-react tayo na fake news po 'yun. So ang point ko dito mga kaloys, alam ng mga leader nila, okay, na yung tinitrain nila na bata na vlogger, okay, ay gumagawa ng fake news or finifeed nila ng fake news. Okay? Kung nagtatawanan man ngayon ang mga DDS dahil sa pagkawala ni Mima, guilty itong mga leader nila. Okay? Kasi kung leader ka mga kaloys, alam mo na hindi tama yung ginagawa ng ano mo, pero sa bagay kung ikaw rin mismo gumagawa ka ng mga kabulastugan or fake news, 'di ba? Gusto mo lang kumita, ganun talaga man yan. Tapos ngayon iyak-iyak kayo dahil maraming nag-ano kay Mima. Kayo din may kasalanan, Takero at Mike Cervera 'Di ba? Hinayaan niyo yung ganyan magfi-fake news ang bata to counter yung mga fake news nila ng DDS. So, ang DDS ng mga vlogger, nag-fake news, kayo ding BBM nag-fake news, wala kayong pagkakaiba. 'Di ba? Kasi pareho lang kayo both sides karamihan sa kanila sa mga like for example yung mga Banat Bay, 'di ba? O si Banat Bay, Banateros, tingnan mo kung ano talaga ang hanap buhay nila pag-vlog. 'Di ba? Nagmumura ang DDS, nagmumura din tong si Mima Alicia, kayo din dyan, 'di ba? Sa grupo sa BBM nagmumura rin. So walang pagkakaiba. 'Di ba? Ang DDS may connection sa politicians, ang BBM vloggers may connection din sa politicians, walang pagkakaiba. 'Di ba? Kaya nga sabi ko nga kay Banat Bay, yung ibang vloggers, ang difference lang natin is ako po ay walang connection. Okay? Kahit bagong lipunan to, kahit noon pa, okay, yung staff ni BBM nung senator pa siya gusto ko makita. Okay? Iniiwasan ko. Bakit? Kasi ayaw ko nga na yung tumatak ka agad, kilala rin ng politician, bayad yan. No. Okay? Kasi yung mga tinista na kaklase ko, nagtatanong sila, uy, bagong lipunan. Ikaw palang ano dyan, magkano ba ang binayad ni Marcos sa'yo? Yun, natatawa nila ako makaloys. Okay? Kasi nga ang Ateneo yung textbooks nila ano talaga anti-Marcos senior. So, iba ako sa kanila kasi ako nag-research Pumunta ako sa public library kasi wala sa Ateneo yung mga libro ni Marcos at binasa ko talaga. And gusto ko ng patas, fair. Ganun talaga ako mga kaloys na parang napaka-unfair naman ng history kung ito lang ilalabas nila about Marcos Sr. Okay? So, yun ang mga kaloys. Both sides nagbibigay ng mga fake news at alam nila yun para lang kumita. So, nung tinignan ko mga kaloys yung itong si Maharlika kasi siya yun talaga yung yung ginawa ng fake news nito. Okay? Kahit kami nga ni Maharlika nag-away, di ba? Pero ginawan ko ba siya ng fake news? Lahat may basihan. Nung sinabi ko sa inyo na ito lang yung work niya, yung LinkedIn ang pinuntahan natin. Okay? So, pinove ko yun sa inyo, may basihan. Okay? Kung ano yung nakita ko kay Maharlika. And totoo naman, di ba? Yung mga pinagagawa niya. And yun na nga, yung ni-research din natin, bakit ayaw niya ipakita yung asawa niya, ano bang reason, di ba? Yung ginagawa niyang fake news dun sa mga designers, pinakita ko yun sa inyo yung lahat, di ba? May basihan po tayo. Right? And yun na nga, wala tayong puting ahas. So, dito mga kaloys, ito yung nakakalungkot lang na bakit kailangan maging ganito. Kaya nagtatanong ako sa inyo, dapat o pagtawanan ang biktima ng tukhang. Okay, si Mima Alicia po ay biktima po ng tukhang. Considered po yun, na parang tukhang style. Di ba? So, eto mga kaloys, imagine ito yung hindi ko gusto okay? Sabi niya dito, umamin ang bangag trolls at halimaw ng garapon na sina Bangag at flood control princess Charis, si Sandro Marcos, okay? Gumastos ng kabaong at food catering sa burol. Etong ang mga kaloysa, nagbigay lang ng flour. Okay? So, dito makikita ang pagiging bias mga kaloys Dapat maging fair lang na, bakit si Sarah nagbibigay din ng ganito pero wala kayong sinabi?
'Di ba? Dapat maging patas, hindi kayo maging double standard. Dahil nga naging ano sila bata ng mga politicians, ganun talaga ang nangyayari. Pero kayo, wala kayong connection sa politiko, 'di ba? At dapat alam yung pumagitna. 'Di ba? Alam niyo yung makikita mo kaagad, ma-analyze mo, ito bias talaga 'to. Pareho lang naman nagbibigay lang din 'yan. Pero bakit walang batikos? Yun yung point ko. Tapos ano nga ang ebidensya niya na lahat ito? Ang alam ko lang is nagbigay ng suporta. Okay? Ang Pangulo. Right? So wala talaga siyang ebidensya, pero naintindihan ko bakit galit na galit siya kasi nga dun sa ginawang issue kay Maharlika na skandal. Okay, na fake news naman talaga. Okay, pero yun na nga. Dapat ba maging ganito ang reaction mo? Kaya nagtatanong ako sa'yo, dapat bang tawanan ang biktima ng ng krimen? Take note mga kaloys ha. Si Maharlika po, nung baguhan pa yun si Mima, idol na idol niya si Maharlika. Okay? Siya po yung batang Maharlika. So ibig sabihin nun, kung magaling, okay? Kung naging magaling man si Mima, kay magmura, gumawa ng fake news, dahil sa idol niya, si Maharlika. Nag-gets yung point ko mga kaloys. Noon pa yan, mga 2022, idol talaga niya si Maharlika. So siyang inspiration, okay, ni Mima Alicia. Kaya ganun sila, pareho sila. Okay? Kung si Mima ay sobrang magaling manira kay Sarah, 'di ba? Gumawa ng fake news like si Sarah daw ay nagpalaglag, 'di ba? Si Maharlika naman, ang issue naman si Lisa, okay? Ay nagkaroon ng ganun din, 'di ba? Na ang daming lalaki. 'Di ba pareho lang naman sila? 'Di ba? So ano ba, galit ka makita yung sarili mo doon kay Mima, kaya ganun ka. Pero yun na nga, dapat ang DDS is alam niyo na pareho lang naman kayo, 'di ba? Pero bakit niyo pagtawanan yung patay? Patay na 'di ba?